morning, Ma'am Mel. Good morning, Ma'am Bell. Good morning, good morning. Good morning, David. Asuncion Maningas Jr. God bless you po. Peace be with you all. Andres de los Santos Tina. Good morning. Brenda Rosales. Good morning. Isa pong malamig na umaga sa ating lahat, mga kape. Good morning, Manang Jenny. Magandang gabi po, Ma'am May Aljen. Salamat po. Kumusta na po kayo? Yes, magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa ating morning coffee devotion. Ito po ang inyong coach, si Brother Rafi, si Kagawad Peng. Malapit muli sa inyo para ating pag-usapan at pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos. Taos pusong pasasalamat. Dapat mawala sa atin yung pagpapasalamat sa Panginoon natin palagi in every situation, whether we are in our nightmare, kumbaga pasalamat pa rin tayo sa Panginoon. Yes, good morning, Junard Gutierrez. Thank you for joining us. Yan po ang isang awitin na napakagandang pakinggan na nagpapaalala sa atin, mga kakape, na dapat magpasalamat tayo sa Panginoon sa lahat ng mga nangyari sa ating pong buhay. When God said, in everything give thanks, hindi po niya sinabi na sa mga panahon lang na tayo ay nasisiyahan o kaya nagiginhawaan. Pagkos na sinasabi sa atin ng Panginoon, in everything give thanks, sa lahat ng bagay, sa lahat ng sitwasyon, magpasalamat tayo sa Kanya. Ngunit muli, magandang umaga po sa ating lahat, magandang tanghali dyan po sa Hawaii, magandang hapon po dyan sa Canada, magandang gabi dyan po sa England, dyan po sa Kent, sa Sunderland, pati na rin po dyan sa Switzerland, sa Spain, dyan po sa Norway. Ano pang oras po kayo datnan o abutin ng ating pong programang Morning Coffee Devotion dito sa Asia. Magandang umaga po sa inyo, magandang madaling araw po at hating gabi dyan po sa KSA at saka sa UAE, po dyan po sa Dubai, Daman, Oman, Riyadh, dyan po sa Qatar at sa Kuwait. Maraming salamat po sa inyo. Kaya sa oras na to, mga kakape, habang tayo ay humihigop ng ating kape ngayong umagang malamig dito sa ating, tayo po ay mag-update muna, mga kakape, bago po tayo manalangin.
Dahil nga po, parang meron na namang kung sumusumpong sa akin. Ayan, alam nyo na yon. Okay, so, kahapon po, kahapon po, meron pong nadagdag na cases po dito sa Ilocos Norte. Yes, ang update po natin ay primarily dito po sa Ilocos Norte. Opo, dito sa atin. So, meron pong tatlong nadagdag. May tatlo pong nadagdag kahapon. Ayan po. Isang taga Barangay 33 Rayuray dyan po sa Batak City. Isa pong tricycle driver. Ayan na. So mga taga Batak City, mga tricycle drivers, ingat po kayo. Mga kakape. Dahil nga po, when we say tricycle driver ang natamaan, nako, kahit yung mga naging pasahero niya, kailangan may trace po yan. Opo, isa po siyang tricycle driver dyan sa Batak City. Opo, at ang isa ay taga Barangay 62A na Botas. Sir Mina, kamusta tayo dyan? Sir Mina Pascual, nandyan po sa Batak City tuloy, Nabotas, Barangay 62A. Isa pong market vendor. Ingat kayo dyan Sir Mina, ingat kayo dyan sa inyo, kay Ma'am Ems, ingat kayo dyan sa Nabotas. Ganyan din, ganoon din sa Barangay 1. Hindi pa rin natatapos ang problema sa Barangay 1. Totally lockdown po ang Barangay 1, Lawag City. Ayan po. Pero ang magandang balita mga kakape, we have 27 new recoveries today. Okay? So, salamat sa Panginoon. We have already 502 recoveries. 502 recoveries here in Ilocos region, Ilocos Norte. Okay? 643 po ang mga total cases. And 138 po ngayon. 138 ang active cases. Kaya ingat-ingat tayo mga kabarangay, mga kasyudad, kaprobinsya, at lahat tayo mga kape, kahit saan tayo magpunta, kailangan nating mag-ingat palagi. Okay? Kumustahin po natin ang ating pong kakape na nandyan po sa England, dyan po sa Kent, na pinapanalangin natin na nagpositive po sa COVID, including her daughter, na pinapanalangin natin na si Janelle Sharp. Nandito po siya ngayon kasama natin. Salamat sa Panginoon. By her presence here, nagpapakita na sila po ay nag-improve. Maraming salamat po Ma'am May Aljen for showing up. Maraming salamat po. Kumusta po kayo? Maaari po kayong mag-comment para malaman din natin ang sitwasyon nyo dyan ngayon, dyan sa England. Okay? Maraming salamat po Ma'am Lisa De La Rosa Suniga, dyan po sa Hawaii ng Bangal daw mo. Ma'am Hilda Agpawa, good morning. Marilyn Raca Alonso, maraming salamat po. Manong Willie Reynon, salamat. Malin Castillo Alonso Ipag, maraming salamat. Nicanor Vendero the third, maraming salamat po. Sir Nicanor Konsehal, maraming salamat po. Junard Gutierrez, Jenny Ragasa, May Aljen, ayan, Andres de los Santos Tina, Bel Guillermo, maraming salamat from Spain. David Ascension Maningas Jr., yan, maraming salamat po sa inyo. At bago po tayo manalangin, kailangan ko po munang ayusin ang aking sarili. Ayan. Alam niyo na po ang ibig sabihin nun. Sandali lang po Salamat po. Salamat. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa'yo, ay walang matatamo ang mga pagsusumikap ko.
Good morning, Kian Sambion Corpus dyan sa California. Maraming salamat. Serena Pascual, good morning po sa lahat ng kakape at sa inyo po, Pastor, at kay Nana. God bless po sa lahat. Mag-ingat po tayo sa lahat, kakape. Pastor, ingatan po kayo ng pamilya at ng pamilya nyo ng Panginoon. Saan man kayo, sana yun. Ingatan po kayo ng pamilya nyo ng Panginoon. Saan man kayo magtungo ngayong umaga. Hindi ko pa po alam kung saan banda po dito, Pastor. Okay, nawa hindi po dito sa sityo namin. Pag-pray nyo po ang nabotas na wag na po madagdagan ng case po dito. Okay, maraming salamat. Sir Mina Pascual for that update or information na galing sa iyo. And of course, maraming salamat. Good morning po kay Ma'am Telma Harap Pag-Connect Nilaw dyan sa Pinili. Ingat po kayo dyan. Kay Michelle Ranada, kumusta na po siya? Hindi ko siya nakita rito ngayon. Okay. Ayan po, let's pray po. Our gracious Heavenly Father, maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito. We are here together, Lord, to worship You. Dito po sa amin sa umagang ito. And we have with us ang mga kapatiran, mga kaibigan na sa iba't ibang bansa. Ano man po ang oras nila sa kanilang lugar ngayon, I thank You, Lord, for giving them this space, for their availability. Maraming salamat. Please bless them. Reward them for that. Maraming salamat po. Dahil kayo po ang rewarder namin. Salamat po sa buhay. Salamat po sa kalakasan. Salamat din po sa kalusugan. We thank You even, Lord, for the trials, problems, troubles that came to us and is still with us. For we know that all things work together for good to them that love You. So we thank You very much, Lord, for giving us Your word that help us understand the meaning of real life. Na kayo po ang pinagmulan ng buhay. Kayo rin po ang nagbibigay sa amin ng pananatili. Opo, kayo rin po nagbigay ng pahintulot para kami po yung manatili sa mundong ibabaw. And for truth, meron pong dahilan kung bakit kami buhay ngayon. It is for Your glory. Ay Panginoon, hinihingi po namin sa inyo that You may please teach us what to do every day. In every places where we go. In everything we do. That we may give all the glory to You, Panginoon. Patawarin po ninyo kami sa aming pong mga nagawang kasalanan. We thank You, Lord, for this time. Dahil makakalapit po kami sa inyo at humihingi at makahingi ng tawad. Sa lahat po, Panginoon, ng aming po mga naisip na hindi tama, sa aming po mga nasabi na masama, at sa galaw namin na hindi po karapat-dapat, at gawain namin hindi karapat-dapat, patawarin po niyo kami. Maraming salamat po sa pagkakataon ito, Panginoon, and we pray for the continuous healing na ibigay mo po sa mga victims, including po sa mga Sahagon family dito po sa Pasyukan, dito sa Sangil, Bacara, that You may please, Lord, heal them. At nandito sa Barangay 1, dito sa Labag City,
And we pray also, Lord, that you may please continue to heal each every one of us. Whatever the sickness that we have or illness that we have. Hindi lang po sa COVID, pero sa lahat po ng mga karamdaman namin, we pray that you may please heal us, including our relatives, our loved ones, our friends. Opo, patuloy po kayong magtrabaho sa mga frontliners, that you may please protect them. That you may please, Lord, encourage them to continue on despite of how ganun po katindi ang laban na kami po ay pwedeng ma-infect, mabiktima ng virus na to. Though how careful we are, but still, we need to. Dahil nga po, Panginoon, as we care also for others. Please continue to work in the life of Evangeline Buendia for their complete recovery, and please provide their needs. Opo. Ano din po, Panginoon, kay Chiki Alonso, LD Alonso. Complete recovery po pa kay Auntie Marlene Raka Alonso. Kay Sir Nemesio Alipio Jr. Yan din po pa kay Ma'am Irene Laborte. And we pray for Ma'am Trinidad Cabigon, Geraldine Manuel, kay Sir Alcaraz, kay Sir Ernesto Jose. And we pray, Lord, for the complete recovery and strength for Ma'am May Aljen, kanyang pong anak, si Janelle Sharp. Ganun din po, that He may please heal. Paano po kalagayan ngayon ni Adam? Maraming salamat po, Panginoon, for your mercy, for your grace. At inalapit din namin sa inyo ang bata po na natamaan po ang kanyang mata. And for the brother of Sir Raj Sanwani, dinadalangin namin sa inyo, Panginoon, that you may please heal them completely. Kami po ay lubos na nagtitiwala sa inyo at ang papasalamat dahil nga po ang sinabi nyo, ask and ye shall receive. Maraming salamat po, Panginoon. And it's your will for us to call upon you. And you delight that your children are depending upon you. We thank you, Lord, for that. Now po, nilapit din po namin sa inyo ang mga teachers, mga frontliners. Please, Lord, give them more good health at ganoon din po, Panginoon, peace of mind. And of course, Lord, we pray for more patience, Panginoon. Maraming salamat po. Please protect our country. Please protect all of us. Lahat po ng mga nanonood ngayon at nakikinig, that you may please bless them, bless their families. Please provide their needs, including their loved ones who are away from them. Maraming salamat po for this time. Ngayon po, kami po ay humingi sa inyo ng wisdom to understand and to please give us that strength that we need, attentiveness, na sa ganon, wala pong masayang sa aming pong pagbulay-bulay ngayon. Opo, maraming salamat po. Please bless po ang aming pong komunidad with the leaders of our punong barangay. Sa lahat po, Panginoon, ng barangay officials and of course the constituents, that you may please bless us and please provide our needs. Preserve us all, O Lord. Sa lahat po na nandyan sa abroad at nandito, with all their relatives, maraming salamat po. At complete recovery po para kay Rafael Ragasa. Opo, Panginoon, maraming salamat at saka sa kalagayan din po ng operation ni Engineer Ruli Ramos na mapapadali po ang kanyang pagaling. And of course, Lord, sa kalusugan po ni Uncle Sammy, Uncle Jimmy, Uncle Flor, Auntie Irene, Alonso. Maraming salamat po, Panginoon, for everything. Kaya ngayon po, Panginoon, kami po'y lubos na natutuwa at nagpapasalamat sa inyo dahil nga po napakabuti niyo sa amin. Salamat po, Panginoon. Maraming salamat po. Bless po our President
unity and harmony ng House of the Senate at yan po sa mga representatives. Blessed po ang aming pong governor with wisdom in every decisions that he will make, and even our mayor. Maraming salamat po. Sa lahat po ng mga kasama namin ngayon, whatever they are asking from you, please Lord, listen to them. And please Lord, answer their prayers. Maraming salamat po. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Maraming salamat mga kape. So, tayo po ay dadako sa ating pong lesson, sa ating pong devotion. Ngayong umaga ito na dito po tayo nakakapulot ng mga aral na galing po sa salita ng Diyos, na pakinggan yung mga hindi pa natin napakinggan, na naituro sa atin yung mga hindi pa naituro sa atin, at nagkaroon po ng kalinawan sa ating pong mga questions at sa mga bagay-bagay na nangyari sa history dito po sa Biblia, dito po sa salita ng Diyos, na kung saan dito natin napag-aralan kung saan tayo nanggaling, kung paano na ang kasalanan at kamatayan ay pumasok sa mundo at naipasa sa ating lahat. Gusto ko lang din pong iabot ang pakikiramay sa pamilya Cabosas diyan po sa Narbacan, Ilocos Sur, o po diyan po sa Barangay Pantok, yata yun, Narbacan. Further loss, kami po ay nakikiramay sa inyo. And we had virtual service last night. Opo, last night po nila kagabi. At we had our first virtual service as a group doon po sa church. At nag-minister po kami doon sa Ilocos Sur sa pamamagitan po ng virtual o online service ng necrological. Kaya maraming salamat for the privilege. Ano na po nangyari ngayon because of hindi po tayo makapunta doon physically. Opo, kaya salamat sa Diyos sa ginagawa niya sa atin, and even for allowing us to have this virtual or online devotion. Dahil nga po nabuo po ang online devotion natin sa Morning Coffee Devotion for the burden that God imparted in my heart, na sa ganon ang mga taong hindi po nakakapunta sa church dahil po nung mga kasagsagan ng COVID-19 dito during the ECQ, makapakadig po ng Diyos, ng salita ng Diyos, opo, patungkol po sa Diyos. Then naniniwala po ako na mas malaga po na ating pong bigyang pansin ang ating pong buhay spiritual. Dahil nga po ito ay eternal. Hindi po mawawala ito. Kahit na magtapos na o matapos na ang buhay ng ating pong katawan dito sa mundong ibabaw, still our soul is there. Ibig sabihin nun, ang ating pong kaluluwa ay hindi po namamatay. When we say kaluluwa, tayo po yun, because we are souls, we are souls with body. Ayan po. Hindi po tayo katawan na may kaluluwa. Dahil ang totoo, tayo po ay kaluluwa na may katawan. Pagdating ng panahon ng ating pong katawan ay mag-expire, hihiwalay lang po tayo sa kanya. And that is what we call physical death. Opo, yun po tinatawag na kamatayang physical. But our spiritual or our soul is still there. Okay? Our spiritual life, patuloy pa rin yan. It will continue on kahit na wala na po ang ating katawan, because the consciousness that we have today is the same consciousness when we go out from our body. Ganun po yun. And the Bible is teaching us two kinds of death, dalawang uri ng kamatayan. At ang kamatayang tinutukoy ng Biblia ay yung tinatawag na paghihiwalay. Opo, yung paghihiwalay. Yung paghihiwalay po ng katawan at saka ng kaluluwa, yun po ang tinatawag na first death o unang kamatayan. At yung pangalawang kamatayan na tinutukoy po doon sa Revelation chapter 20 verse 15, I think, and Revelation chapter 21 verse 8, nandun po yung tinatawag na second death. Ang ibig sabihin ng second death, that is the separation between our soul and God.
So pag naghiwalay po ang Diyos, hindi po magkakasama ang Diyos at ang ating kaluluwa. That means we cannot enter heaven. We will be punished to hell. But praise God, salamat sa Diyos dahil siya po ang gumawa ng paraan para po tayo ay hindi mapahamak doon sa impyerno. That's how God loved us so much. Kaya nga nandun po yung John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Opo, yun po yun, ang sinabi ng Diyos. Ang Diyos mismo ang gumawa ng paraan para tayo po ay hindi mapapahamak sa impyerno. Kaya malaki pong pasalamat sa Diyos sa kanyang pong napakalaking ginawa para sa atin. For Jesus Christ, the only begotten Son of God, siya po yung ginamit ng Diyos para as He came down with the mission to die for us, to redeem us from the penalty of sin. Yun po ang katotohanan na if you understand that and you will come to know what the Lord God, the Lord Jesus Christ did for us at tanggapin natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas, ang pangako ng Diyos sa atin mga kakape ay buhay na walang hanggan. Yan po ang pangako ng Diyos. Salamat sa Diyos, salamat sa kanyang pagmamahal, salamat sa kaligtasan. O diba? We don't deserve this the grace of God, but because we don't deserve the salvation that God offered to us or offering to us. But because of His grace, dahil po sa biyaya ng Diyos, dahil po sa pananampalataya na ibinigay niya sa atin, yun po ang naging susi at naging dahilan para may balik ang ating pong relasyon na nasira doon sa hardin ng Eden, the Garden of Eden. Opo, yung nasirang relasyon doon ng tao at ng Diyos na ibalik po sa pamamagitan po ni Kristo. Opo, kaya nung tinawag natin siya, tinanggap natin siya at na bilang ating Panginoon na pagligtas, na-restore po yung relationship. Salamat sa Diyos. At tayo ay naging anak ng Diyos. And we can say and we can pray, Abba, Father. Ibig sabihin nun, Daddy, Tatay, Tatang. Tang. Yan po ang ibig sabihin nun, Abba, Father. That close relationship. Having that relationship, we will have that with what we call close fellowship. Kaya nga pwede tayong manalangin sa Kanya anytime. Hindi na po natin kailangan ng mga old-fashioned worship or prayer, way of prayer before. That before you can worship, you need to go to the mediator, human mediator. But today, our mediator is none other than the Lord Jesus Christ. Siya po yung namamagitan sa atin. Kaya salamat sa Panginoon sa biyaya ng kaligtasan na ibinigay niya sa atin. Okay? Yan po ay napakalaking pasalamat sa Panginoon. Continue lang po ang ating pong pag-comment. Babasahin po natin lahat mamaya. Okay? So, ang ating pong pag-uusapan ngayon ay patungkol pa rin po kay Abraham, the Old Testament, and we can read that in the book of Genesis, chapter 22. Ito po yung sinasabi ng banal na kasulatan. Like kahapon po, ang pinag-usapan po natin, rated SPG, di po ba? It's all about Sodom and Gomorrah. Ang kasalanan ng Sodoma at Gomorrah. Yan po ang napag-usapan natin kahapon. And kung gusto niyo pong malaman ang patungkol po sa istorya ng Sodom and Gomorrah, if you are not yet familiar with it, you can go back and scroll back to my wall or visit our YouTube channel, Prof TV. Nandun po, binato ko po lahat doon, lahat po ng ating mga live videos dito sa Facebook. Pagkatapos po ng ating pong streaming, binabato ko po ang ating mga videos doon sa YouTube na sa ganun we can preserve them and we can scroll. Mas madali po natin hanapin yung mga gusto nating topiko na nandun sa YouTube, Prof TV. Okay, when it comes to YouTube channel,
bisitahin din nyo ang Kabalasa Music, in where maganda po yung mga music doon, Christian music na ina-upload nila. Kabalasa Music sa mga taga Barangay Cavite. If you don't know Kabalasa family, ang Kabalasa family po, yan po ay nai-konekta sa pamilya Alonso. Ito, nai-kamang daddy Toy Alonso, Damanong Saldi. Okay? Ni asawa ni Manang Fe, no ka na lang? Manang Fe Alonso, Kada Jay, nandun sa Canada. So they have this YouTube channel, Kabalasa Music, in where dito kayo makakarinig na mga sarili lang awitin, sarili lang tugtog, Christian music po ito. And if you want to be inspired also with the Word of God, puntahan nyo, visit Junver Yasanya channel. Maraming salamat po sa Junver Yasanya channel. Mga Word of God din po ang ating pong kapanood doon, mga preachings ni Brother Junver at sa iba pa. And sa ating pong Facebook, gusto ko lang din pong i-promote ito kay Pastor Pedrito Garcia. Opo, yung kanyang pong ina-upload 3 times a week. Opo, noon po everyday. Pero ngayon po 3 times a week na lang siya nag-upload. Si Pastor Peter Garcia. Pedrito Garcia po ang pangalan niya sa Facebook. Okay, you can follow him also para magkaroon po tayo ng karagdagang kaalaman. Dahil nga po dito sa ating morning coffee devotion, siyempre iba pa rin po yung mga tinuturo ng mga veterano ng mga pastors. Okay, so let us proceed po. Pagkatapos po ng Sodom and Gomorrah, papasok po tayo sa kung saan dito na isisilang ang pangako ng Diyos kay Abraham. Yung pangako niya kay Diyos at pangako ng Diyos sa kanya na magiging he will become a great nation. He will be the father of nations. Yan po. And we have learned that ang una pong anak ni Abraham na nagmumula sa kanyang katulong na si Hagar ay nagkaroon ng anak na ang pangalan ay Ismael. At si Ismael ay blessed ng Panginoon, and he became the father of nation also. Si Ismael na to. Kaya nga sabi ko sa inyo, he is the father of Arab nations. Napakalaki ng sakop niya. Ulitin ko po yung aking sinasabi sa inyo. When we compare the land of Israel and to the Arab nations, nasa paligid po ng Israel, yung Arab nations, in where makikita po natin na napakalaki yung sakop ni Ismael. But the promise of God to Abraham by giving him his own son with kanyang asawa na legit, si Sarah, na siya po ang talagang magpapatuloy dito po sa blessing ng Panginoong Diyos kay Abraham sa kanyang ama. At ganito na po ang nangyari. So, the promise of God was fulfilled when God visited them. And in Genesis chapter 21, ito po, 100 years old po si Abraham and 90 years old po si Sarah nung siya po ay nabuntis. Tingnan nyo. Genesis chapter 21 verse 1. And the Lord visited Sarah, and as he had said, and the Lord did unto Sarah as he had spoken. For Sarah conceived, nabuntis po siya, and bare Abraham's son in his old age. Nagkaroon po sila ng anak nung matanda na sila. Can you imagine that? 100 years old. We don't know kung ano po yung itsura nila, because alam po naman natin na nung panahon bago sila ay nakaabot yung mga tao ng 969, 930, 920, 900, 800 years old. Ganun katindi noon. And it's in here, they are stricken in age. Ibig sabihin nun, pag 100 na ang taon mo noon, matanda ka na talaga. Dito sa panahon ni Abraham. Okay? Yan po. So, anong sinabi rito? And bear Abraham a son in his old age,
as the set time in which God had spoken out to him. And Abraham called the name of his son that was born unto him, whom Sarah bare to him, Isaac o Isaac. Okay? Isaac kasi ang pronunciation nila sa English eh. Kung babasahin mo naman, Isaac. Sa Ilocano o Tagalog, Isaac. Sa English, Isaac. Yan. So, isinilang po ang kanyang anak na si Isaac. Okay? Ito po yung promise ng Panginoon kay Abraham. And what happened? Can you imagine how a father and a mother welcome their baby boy? Can you imagine the happiness that they felt nung nandun na po si Isaac? Minahal nila si Isaac. Binigay nila ang lahat kay Isaac. Okay? Binigay nila ang lahat kay Isaac. Pero ang nangyari mga kape, dito sa chapter 21 ng Genesis, nagkaroon po ng bangayan, parang yung away, inggitan, between Hagar and Sarah. That's why ang nangyari, pinalayas po si Hagar with Ismael. At noon nandun sila sa wilderness, God blessed them there. Okay? God blessed them there. Kaya nga, yun ang sakop ni Ismael. At dito naman sa loob, dito sa poder ni Abraham, nandito nakasama niya ang kanyang asawa at ang kanyang anak na pinakamamahal niya. Let's just say, siya ang tinalaga ng Diyos na blessing na gagaling sa Diyos. Gagaling sa Diyos na ibinigay kay Abraham. And this is now the testing. Dumating po yung testing. Great test. Very difficult test na ibinigay po ng Diyos kay Abraham. Ano po yun? Tingnan natin. Genesis chapter 22, and some of you knows this already, but we will get the lessons from it. Okay? Ganito po ang nangyari. Genesis chapter 22 verse 1 hanggang verse 19. Mahaba-haba po ang kwento. Pabasahin po natin ang dire-diretso and later on, pag-usapan po natin. Ito mo nangyari. And it came to pass after these things that God did tempt Abraham and said unto him, Abraham, and he said, Behold, I am here. Here I am, Lord. Ganda. Sumagot kaagad si Abraham. Ang tinawag siya ng Panginoon. And the Lord said, Take now thy son. Okay, kunin mo ang anak mo na si Isaac na minamahal mo at punta kayo doon sa Moriah at doon ihahandog mo siya sa akin. What? If we're going to analyze it, this is a brutal request, di ba? God asked Abraham to offer Isaac his son, only son, na nanggagaling po kay Sarah, na ito dito mga galing ang pangako ng Diyos kay Abraham. Pero ang nakakagulat dito na pangyayari, hindi po humindi. Hindi umatras. Hindi po nagreklamo. Itong si Adan. Bakit ganun na lang ang kanyang reaksyon? Ba't hindi niya ipinaglaban? Panginoon, di ko pwedeng gawin yan. Kasi nga, siya ang iyong pinangako ninyo sa akin. Hindi pwede. Pero ang nangyari, kagulat-gulat. And Abraham rose up. O, di ba? And Abraham rose up early in the morning and saddled his ass. Nag-ready na siya. Kinuha ang kanyang anak. Nagdala siya ng mga servants niya. And they traveled going to Moriah. What happened there? Verse 4. Then on the third day, Abraham lifted up his eyes. Ganun kalayo yung kanilang pong paglalakbay. 3 days. And on the third day, Abraham lifted up his eyes and saw the place afar off.
Nung tinignan niya yung lugar na sinasabi ng Panginoon doon sa Moriah, medyo malayo-layo pa. Okay, pataas sa bundok Moriah. And Abraham said unto his young men, yung mga tao niya, yung mga kasama niya, sinabi niya sa kanila, dito na lang kayo ha, maghintay na lang kayo dito, at kami na lang ng anak ko ang pupunta. Kami na lang ni Isaac ang pupunta doon para mag-worship. Grabe, mag-worship. Don't you know that that part of worship is offering? Kaya ang sinabi niyang worship dito dahil he will going to offer his son to God. So, part of worship, offering is a part of worship also. So, anong nangyari? So, sinabi niya sa kanila, dyan na lang kayo muna, kami na lang ang magpapatuloy, babalik na lang kami, maghintay lang kayo dito. Can you imagine that? We will come back. Na makakitaan kayo ng kakaibang reaksyon o sinasabi itong si Abraham. Because of his pananampalataya, because of his faith, sinabi niya babalik kami. Dahil alam niya, pinanghawakan niya yung pangako ng Diyos sa kanya. And besides, alam din naman natin na imposible nang magkaanak yung dalawa dahil matatanda na sila, di ba? But God did something impossible para sa kanila. And Abraham is thinking like, his thought was, if I will do that, as God commanded me, I believe that God can raise up the dead. That He can raise the dead. Pwede niyang gawin yon. Pero, pwedeng gawin ng Panginoon, pag halimbawa nangyari yon, bubuhayin niyang muli si Isaac. Or else, meron mangyayari doon na miraculous o wonderful will happen there at the Mount of Moriah. He knows that because nananampalataya siya sa Panginoon. Meron siyang pananampalataya or his faith is strong to God. Dahil sinabi niya rito, babalik kami. Ito sinabi niya sa mga alagad niya, sa mga alipin niya. And Abraham took the wood and the burnt offering and laid it upon Isaac, his son. Grabe. Si Isaac pa ang nagbuhat ng firewood. Nandito lang po ay nadidistract pa ako. Hindi ako nakahinga dahil dito sa aking problema. Anyway, yan. So, can you imagine that? Si Isaac pa ang pinagbuhat. Okay? So, dumating na nga sila doon sa Mount Moriah. And what happened? Nagtanong po itong si Isaac, Panginoon, Papa, Tatay, Abraham, Tata Abe, o parang ano. Nandito na tayo. Nasaan naman yung Nasaan naman yung i-offer natin sa Panginoon? And Abraham replied, Jehovah Jireh. Ano ibig sabihin doon? God will provide. God will provide. At nangyari yun, nandun na sila, bigla na lang tinalian si Isaac. Can you imagine that? Tinalian siya. Ano kaya ang feeling ni Isaac? Ay, ako palang i-offer. Siguro nagpumumiglas siya pero walang magawa dahil nga tatay niya malakas siya, di ba? At nang panahong siya po ay i-offer na sa Panginoon. At nang itinaas ang kutsilyo na pampatay niya kay Isaac, ang kanya anak, doon po nagsalita ang Diyos. Okay? Doon po nagsalita ang Diyos. Sinabi niya, Abraham, huwag mong gawin yan sa anak mo. Nakita ko na ang iyong pananampalataya. Na gagawin mo ang sasabihin ko sa iyo. That's how your faith to me is. Nakita ko purong-puro ang pananampalataya mo. Then, huwag mong gawin yan sa anak mo. So, when that was happened, and you know, can you imagine the reaction of Abraham when God told that to him? Siguro ang bilis-bilis niyang tinanggal yung tali ng kanya anak, tapos niyakap niya yung kanya anak. At doon may narinig sila na isang ram o isang sabi nating malaking kambing na nandun, nakakasabit.
And that ram, yun po yung inoffer nila doon sa bundok ng Moriah. That's how God works. That's how God tested the faith of Abraham. Grabe mga kakape. And what happened? At dito ang nangyari. And Abraham called the name of the place Jehovah Jireh. Okay? And the angel of the Lord called unto Abraham out of heaven the second time, and said, By myself have I sworn, saith the Lord. For because thou hast done this thing, and hast not withheld thy son, thy only son, dahil hindi mo pinagkait ang iyong anak, ang sinabi doon sa verse 17, that in blessing I will bless thee. For the second time around, sinabi ng Diyos sa kanya, I will bless thee. And in multiplying, I will multiply thy seed as the stars of the heaven. Ito na yon. So, kay Isaac nga, mga kakape, I will multiply thy seed as the stars of the heaven. Dahil sa nakakitaan si Abraham ng malaking pananampalataya sa Diyos. Because Abraham said, Jehovah Jireh, He will provide. He knows the power of God. And he even knows that God can raise the dead. Kaya may tapang siyang ginawa yun dahil alam niya may pananampalataya sa Panginoon that God can do everything for him. Because he claimed the first promise that God promised him before, that he will be a father of all nations. At ito na nga, inoffer niya. Pero dahil sa kanyang pananampalataya ito, God told him, I will multiply thy seed as the stars of the heaven, and as the sand which is upon the seashore, and thy seed shall possess the gate of his enemies. And in thy seed shall all the nations of the earth be blessed, because thou hast obeyed my voice. So Abraham returned unto his young men, and they rose up and went together to Beersheba, and Abraham dwelt at Beersheba. Yun na po ang kwento. Dahil sa pananampalataya ni Abraham, dahil sa pananampalataya ni Abraham, God blessed him gratefully. He greatly blessed. Ayan, mag-iba na yung mga English ko. He greatly blessed Abraham because of his faith. He passed the test of faith. At dito natin makita, that's why he became the father of faith. Yan po si Abraham. Now, ano yung lesson dito? One lesson that I want to impart to you this morning is this. Number one, we owe God everything. Lahat ng nasa sa atin nang gagaling sa Diyos. That is the thought that came to Abraham. Dahil alam niya na si Isaac ay imposibleng mapapasa kanila. At alam niya na si Isaac ay nanggagaling talaga sa Diyos. This is a blessing from God. And when God asked him to offer Isaac to him, he obeyed. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa. Siya ay sumunod sa Diyos. Dahil alam niya na si Isaac ay binigay ng Diyos. And this is a lesson for us that, one time in our lives, maybe God will ask you the most valuable thing that you have. O dito na matetes ang pananampalataya mo sa Panginoon. So ano yung mahal na mahal mo na gamit, mahal na mahal mo na bagay na nasa sayo. Maybe God is asking you, di ba? And will test your faith about your riches. Ang tanong, can you sacrifice your riches to God? Or the valuable thing that you have? This is only a question, my friends, mga kape,
But this is how God tested Abraham. Dahil alam natin napakayaman ni Abraham that time eh. But when Isaac came to their life, to his life, he is now the most valuable that he has. At doon niya itinuon ang kanyang pansin at pagmamahal. And of a sudden, God asked him, offer to me thy only son, Isaac or Isaac. Grabe yun. At dito natin makikita mga kakape, na totoo na lahat ng bagay na sa atin ay nanggagaling sa Diyos. We owe God everything. Utang na lahat natin sa Diyos. Ang lahat na nasa sa atin. Even the life. Even for the preservation of our lives. Yung papanatili for sustaining our lives. Nanggagaling lahat sa Diyos yan. So, as we ponder upon this lesson, mga kakape, let us always bear in our minds na ikaw ay buhay ngayon dahil may dahilan. At ang dahilan kung bakit buhay ka ngayon ay para maglingkod sa Kanya to glorify God, to bless God, to please God. Yun po ang dahilan. Kaya isipin mong mabuti mga ginagawa mo. Yung ginagawa mo ba ay nakapagbibigay ng saya at tuwa sa Panginoong Diyos? And if you know na ang ginagawa mo ngayon ay hindi tama, kailangan mo nang itama. Dahil hindi kalooban ng Diyos na tayo ay magpagamit sa kalokohan o sa dyablo. Tandaan po natin yan. Because God allowed us to live for Him. Tandaan po natin yan. Para sa Kanya. And we are here, we are still alive, not because for ourselves only. It is for God. Okay. Pangalawang lesson dito. God shapes His chosen. Ano ibig sabihin nito? Pinili niya si Abraham to be the father of all nations. In order for him to do that great responsibility, he must be tested. Opo. He needs to be tested. And the testing came. At lahat tayo mga anak ng Diyos, talagang tayo ay haharap at dadaan sa maraming pagsubok sa buhay. Dahil kung walang pagsubok sa buhay, walang level up. Yun po ang katotohanan. Yung pong grade 1 na nag-aaral, kailangan po niyang mag-exam. Kailangan po niyang mag-test. Dahil hindi siya mag-level up o ma-accelerate pag hindi siya papasa doon sa mga test. Okay? Ganon din tayo. But, isipin natin mabuti ito. Ang test question ng grade 6 ay hindi tama na ibibigay mo sa grade 1. So what is the lesson there? Hindi ka bibigyan ng Diyos ng testing na hindi kanya matutulungan o hindi ka papasa, na hindi mo malalagpasan. Yun pong totoo. That's why if God choose you, since we are saying we are children of God, then expect testings. Expect these problems, trials, troubles that will come to you and to me. Because that's how He shapes and molds His children. Kaya huwag tayong magreklamo, bakit ganon? Bakit kami pa? Bakit ako pa? Hindi. Lahat tayo ay maharap sa mga testings ng buhay. Tandaan po natin yan. And number 3, that we can get from here. Because of the faith of Abraham, according to Romans chapter 4, ang sinabi doon, because of Abraham's faith, he was counted righteous in the sight of God. Dahil sa pananampalataya niya, siya ay inaligtas. And that's how we got saved.
Tayo po ay naligtas dahil po sa pananampalataya sa Panginoon. Salamat sa Diyos. And since Abraham is the father of faith, na doon natin makikita ganun katindi yung pananampalataya niya. And because of his faith, the Bible says, he was counted righteous. And we who are alive in this era, sabi ng Bible, for by grace are you saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Salamat sa Diyos. Tayo ay naligtas sa pananampalataya. Number 4, God rewards obedience. God will reward obedience. Can you imagine what happened to Abraham? Because of his obedience, binless siya ng Panginoon ng grabing blessing. Ito yun. Our salvation depends upon Christ's work for us, while rewards depend upon our works for Christ. Yun yun. Ulitin ko po. Ang kaligtasan po natin ay nakadepende sa ginawa ng Panginoong Hesukristo. Next. Ang ating pong reward ay nakadepende sa ating ginagawa para sa Kanya. So, ano ang ginagawa mo ngayon na pagpapakita ng pananampalataya mo sa Kanya na ikaw ay Kanyang ire-reward o gagantimpalahan? So, maybe the testings that you have today, mga pagsubok na sa iyo ngayon, dito muna may papakita yung pananampalataya mo sa Kanya. Imbes na ikaw ay lalayo sa Kanya, lalo kang didikit sa Kanya. Dahil nga, kasama mo siya. Kasama natin siya. So God wants us to trust Him. Kahit na gaano kahirap ang kalagayan natin sa mga pagsubok na dumating sa pamilya mo, pamilya ko, pamilya natin. Yan ang dahilan at lalo tayong lalapit sana sa Kanya. Magtiwala lang tayo sa Kanya, mga kape, and God will reward us. Yan po ang lesson ng istoryang ito. Palakihin natin, palakasin natin ang ating pananampalataya sa Kanya. Purihin ang Panginoon, and someday we can see the reward from Him because of our faith. Salamat sa Panginoon. When we say reward sa ating faith, pinakamahalaga doon yung reward ng tinatawag na kahinahunan, kapayapaan, at saya sa buhay. Dahil ikaw ay nanampalataya sa Kanya. Salamat sa Panginoon. Salamat mga kapatid, tayo manalangin. Dakila namin Diyos, thank you very much Lord for your love. Bless us all. Bless this morning coffee devotion. Maraming salamat Panginoon sa pangalan ng Jesus. Amen. Yan. So, talagang hindi ako pinapaporma nito. Anyway, natapos ang ating pong devotion. Maraming salamat po sa inyo at inanyahan ko po kayo na magkikita ulit tayo bukas alas 5:30 ng madaling araw dito po sa Ilocos Norte. Anong oras po sa inyo. Maraming salamat sa inyo at patugtugin na po natin ang birthday song para sa mga magbe-birthday ngayong umagang ito. Happy birthday po sa mga birthday celebrants ngayon. Maraming salamat. Kay Ma'am Jenny Manuel, kay Ma'am Veronica Gardenia Bulala. Happy birthday kay Sister Raquel Acob, kay Rene, kay Ma'am Rene Ancheta Raspado, kay Sian Abadilla. Maraming salamat sa inyo mga kape. Happy birthday sa mga birthday celebrants. Sana'y marami pang birthday ang abutin mo. Happy birthday to you.
mabuti sa'yo. Nawa'y tuwing Okay, thank you very much mga kape. Thank you Meredith Del Maningas, Manandanita, Hernando, Jade Kirby, Cristobal Jade Kirby. Okay. marami pang Elma Harapal ko Nilaw, maraming salamat. birthday to you. Sheena Camille Raquinio Apaga, maraming salamat. Sheena Camille Raquinio Apaga, God bless po. Sheng Lagora, maraming salamat. Al Morla Roy, maraming salamat. Leah Kim, Michael Rojas, maraming salamat. Cherry Joy Corpus Felipe, maraming salamat po. Kay Christopher Felipe, sir, maraming salamat. Mel Cabrera, Von Ryan Gonzales, good morning Von Ryan Gonzales. Junver Yasanya, maraming salamat. Ang aking pamangkin, Von Ryan, maraming salamat Von Ryan. Edwin Agkawili, maraming salamat. Mildred Alonso Ramos, engineer, maraming salamat. Lawrence Alonso, maraming salamat. Cheryl Sampayan, Gary Sampayan, maraming salamat. Imelda Marcos Paguyo, maraming salamat po. Sonny Boy Bagay Dalere, Manang Mirna Munoz, maraming salamat. Marilyn Ancheta Seredon, maraming salamat po. Yes Lord, thank you for everyday trials, and with those trials we have more closer to you. Yes, thank you very much. God bless us all. Thank you very much Ma'am Marilyn Ancheta Seredon. Ma'am May Alden, maraming salamat. Good morning mga kapatid, we're doing well na po. Sa awa ng Diyos, upo na lang po ang problema namin. Thank you for all prayers. Stay safe. Maraming salamat po Ma'am May Alden for that update. Ma'am May Alden, thank you very much. And please pray also for your servant, si Brother Rafi. At dahil nga po itong problema niya tuwing taglamig. Basta nalamigan po ang bunbunan. Yun. Ako po ay tinatamaan ng sipon. Ayan. Maraming salamat po. Kas Jeff Alonso, maraming salamat. Manang Susan Guarino, Manang Jenny Ragasa, maraming salamat. Charles Monaspicio, maraming salamat. Manang Louie, Los Piminda Ascension Gonzales, Brenda Rosales, and of course kay Judy, maraming salamat sa inyo. Okay, sino pa? Yan, nabasa ko na lahat ng inyong mga pangalan. Meron pa ba? Maraming salamat po. Muli, bukas magkita po ulit tayo bukas. Maraming salamat po sa inyong lahat. Princess Lagua Marcos, maraming salamat. Ayan po, kay Manang Merly, kay David Maningas, kay Rosalie, kay Dion, kay Merdi, kay Aiko, lahat kayo dyan. Neneng, Damer, maraming salamat. Kay Parang Richie, lahat kayo dyan sa Pasig, lahat kayo. At sa mga nanood ngayon, maraming salamat sa mga kinig. God bless you po. Muli ito pong lingkod, si Brother Ravi, si Raud Peng, lagi nagsasabi sa inyo sa lahat ng bagay, sa lahat ng sitwasyon, kailangan nating unahin ang Diyos. Okay? God first. Stay safe, do good to others, follow the guidelines, support the LGUs, respect the frontliners, share your blessings, pray for our family, pray for our community, our country, and let us pray for the world. God bless us all. Mabuhay, and I love you.